Magandang araw mga kaibigan. Meron nga pala akong gustong i-share sa inyo. Pero disclaimer lang, hindi naman ako expert at lalong hindi naman ako magaling. Pero itong mga sasabihin ko ay base sa experience ko at na-observe ko sa aking mga aso. Ngayong araw nga pala officially sinama ko na si Sultan sa ating pack. Pero bago yun, syempre nilish ko muna siya para at least meron pa rin akong control sa mga pwedeng mangyari. Pero kung mapapansin nyo, very welcoming naman ang body language ng ating mga aso. Ayun nga lang medyo pushy lang talaga si Sultan. Kaya minsan hindi maiiwasan na nagiging tense din yung body language ni Datu. Dito mapapansin nyo na gusto mag-umpisa ng laro ni Datu. Pero si Argus hindi niya yun hahayaan dahil nga meron silang bagong pack member na dapat nilang bantayan at ingatan. Kaya sa body language ni Kaiju at ni Argus, mapapansin nyo din na prenoprotektad nila si Sultan sa mga pwedeng mangyari kagaya ng pwedeng madaganan or pwede din mapilayan. Which is, ayun nga yung pinaka-iniingatan natin. Dahil sa mga age na ganito, hindi talaga dapat ito sinasama sa mga adult dogs dahil pwede ma-interrupt ang development ng mga puppies. Kaya minsan sa large breed makikita nyo merong east-west, cowhack o di naman kaya merong hip dysplasia. Hindi ulit na meron defect sa bones ay kasalanan na ng genetics. Meron talagang tinatawag na mga acquired. Pwedeng napilayan ng tuta pa lang, pwede din sa diet o di naman kaya yung palaging mga nakakulong na tuta. Dito kung mapapansin nyo parang napagod na rin si Kaiju kay Sultan. Kaya sinama niya dun sa dalawa para maglaro. Dito mas na-appreciate ko yung pagiging balanse nila. Especially itong si Argus na kinikilala nilang leader ng kanilang pack. Hindi siya pinakamalaki. At alam kong hindi rin siya pinakamalakas. Pero sa totoo lang, siya pa rin ang sinusunod nila Kaiju at Datu. Kaya para sa akin napaka-importante na alam nila yung posisyon nila sa pack. Dahil dito mas nagiging effective yung kanilang pagsasama-sama. Mas nagagampanan nila ang kanilang mga duties kagaya nito. And after nila masecure ang area, balik na naman sila sa pahinga at laro. Dado! Mabuti na lang talaga nandyan si Argus at si Kaiju na kayang patigilin si Datu sa pag-sprint niya. Dahil pwede niya talaga madaganan o mapilayan si Sultan. Pero maiba tayo. Bakit ba parang ang bilis mag-assume ng iba na kesyo madalas daw naka-cage yung mga aso ko kahit na hindi naman? Hindi ko naman dapat na i-explain pa. Pero para lang alam nyo, hindi ganito ang ugali ng mga asong laging nakakulong. At isa pa, hindi rin maganda na laging nakakawala ang mga aso nyo. Dapat alam nila ang disiplina at limitasyon nila sa loob ng property nyo. Hindi ulit na ang aso ay nakakulong ay kawawa na. At hindi ulit na nasa loob ng bahay nyo ang aso nyo ay masaya na. Saka hindi talaga ako nagpapasok ng large breeds sa loob ng bahay namin. Kasi meron akong asawa at anak na gusto ko na i-enjoy nila yung bahay namin ng malinis, walang dumi at ihing natatapakan. Pero kung nasa loob ng bahay nyo yung mga aso nyo, wala namang problema sa akin yun. Unang-una, hindi naman ako affected. At lalong, hindi rin ako nahihirapan. Ngayong gabi nga pala, dadating din yung mga import puppies na galing Romania. Dito nga pala tayo pumupunta sa Fairfax Center dahil dito rin sila nilalabas. Ito yung ating puppy number 1 na papunta sa Cebu. At ito naman yung puppy number 2, kapatid ito ni Datu sa tatay. Ito yung puppy number 3, na papartner naman natin kay Sultan. Andito nga pala si Sir Junwell. Sobrang thankful ako dito kay Sir Junwell kasi siya yung since day 1 tumutulong sa akin sa mga permits at kung paano ko ilalabas yung mga tuta. At ito chinecheck ko din. Grabe talaga yung mga size nila. Ang lalaki kahit mga 3 months old at 4 months old pa lang itong mga to. Kita nyo yung laki ng ulo. 4 months old papunta sa Cebu. At ito isa-isang nilabas para painumin ng tubig at linisin ng kanilang cage. 20 hours ang flight nila at wala silang kain. By the way, 2 days nga pala yung fasting nila. So nakakaawa talaga yung mga puppies na ini-import. Pero okay lang yan. Normally, after a month, bumabawi sila at nakaka-recover. Kaya I'm so happy din sa mga nakakabili dahil mas na-appreciate nila yung development ng kanilang mga puppies. Kita nyo yung size nitong 4 months old na to, parang labrador na adult na to. Ito nga pala yung ipapartner natin kay Sultan at ang ganda ng kanyang ugali.
Tignan nyo ang kapal ng katawan, no? 4 months old. By the way, yung Malakli, hoping din ako talaga na mai-partner kay Datu. Sa age na 4 months, tingin ko nasa 32 kg na siya. Ganon kabigat at ganon kaganda talaga. At eto, nilabas na rin natin yung puppy ni Sir Edward na pupunta ng Cebu. Male puppy ito na plano niya i-cross dun sa Malakli niya na pinarating din natin. Sa kakaparating natin ng mga import, syempre pumipili talaga ako ng mga genetics na magaganda. Para by next 2 years, maybe kung mag-produce man sila, yung matitibay lang talaga yung matitira. And again, hindi lang ito dahil sa kita. Masaya ako na nakakatulong tayo para makuha nila yung mga dream dogs nila. At huwag kayong mag-alala dahil sobrang alaga ng mga owners sa mga puppies na dumadating. Kagaya nitong mga puppies ni Sir Ed, nasa Naga nga pala ito at plano namin ito i-partner kay Datu. Nakaka-bless lang na makita mo na yung mga puppies na pinarating natin dito ay napapalaki na maayos ng kanilang mga owners. Kaya bago ko tapusin ang video na to, nais ko lamang pasalamatan yung mga nagtiwala sa akin para magpa-import ng mga aso nila. At maraming salamat din sa mga nanonood ng videos ko. Yun lamang po. God bless.